Ito yung ilalagay dyan. Nire-reading nila yung motor base doon sa pangangailangan ng motor. PM reset. What's up mga kawasak? Welcome back again to my YouTube channel. Lingid sa ating kaalaman mga kawasak ay ayaw na ayaw ko magpa-remap. At ngayong araw napagdesisyonan ko baka kailangan ko naman talagang magpa-remap, no? Hindi maalis sa isipan ko yung less compression. Sa dami nagsasabi sa akin hindi na maalis sa isipan ko mga kawasak, no? Tsaka kapag ka nabiyahe ako malayo hindi maalis sa isipan ko yung pangamba na baka mamaya magka-aberya ako agad. Kahit na ang tinakbo na natin ay nasa 1,500 plus kilometers simula nang tayo ay nagpalit ng tambucho, no? Wala pa naman ako na nararamdamang masama dito sa aking click. Mabuti na yung maagapan, no? Kumbaga uunahin natin yung sira, no? Hindi ko naman sinasabi na kailangan talaga, pero nandun yung pangamba ko, no? So yung mga sinasabi ko na hindi ko na kailangan iparemap ito, lulunukin ko na mga kawasak. For the sake of our motorcycle, no? Wala namang masama kumbaga mas makakabuti pa. So yan ay walang sapilitan, sa sarili kong opinion yon, sarili kong desisyon na gusto kong magpa-remap. Tsaka may napapansin akong kaunting backfire kapag galing ako sa high RPM tapos sabay mag-aano ako, pagbababa ng silinyador, yun medyo may putok na konti. So yun, hindi naman to ganito dati. Yun lang yung konting napansin ko ha. Wala nang iba talaga, promise. Ayoko naman magpalit ng stock kasi nag-e-enjoy ako dito sa tunog dito, no? Merong dyno dito sa Candelaria, Quezon. Hindi na ako dadayo kung saan-saan, kung sa Laguna or whatsoever, kung saan man yan. Kaya Hagub-Hob Dyno Remap, pupuntahan natin. Nakachat ko na siya kagabi at sabi niya sa akin dalhin ko na lang daw doon. So tinignan ko naman yung page niya. Yan yung page ng mga kawasak nasa screen. Pasensya na mga kawasak, yung aking experiment na after 1 year or ilang buwan pa, i-update ko kayo kung anong mangyayari sa motor ko nang hindi ko nire-remap. So nandun din yung kaba ko. Sayang naman kung kapag nasira to ipapagawa natin, mababa agad, no? So dito lang daw yan, nakita ko dun sa pattern ng kanyang location. Malapit lang dito sa Walter Mart 7-Eleven. So hanapin na lang natin dyan. Sambat nga pala to, kung di ako nagkakamali ha. Hagub-Hob, nasaan ka na? Ito 7-Eleven, medyo dito or baka sa kabila. Diretso pa, Hagub-Hob Dyno. Nga Hagub-Hob, Hagub-Hob, where are you? Aloko ko, may cellphone holder nga pala ako. Minapa ko, tapos tinago ko lang sa bulsa. So baka naman along the way lang yan. Yun, Hagub-Hob Dyno Tuning. Aha. Magre-remap na sa kabila. Sir, kayo nag-remap? Ayun. Yung nasan? Yung nagtitesting ng motor. Okay. Paparemap ka. Balita akong pipe May boom na yan. Ha? May boom na. Parang boom. Yung sinusuksungan ng Wala. Rekta na yan tatanggalin ang limit sa kaputok kapag galing akong high RPM, tapos pag binalik kong ganyan, medyo naputok. Ay nako, hindi ko pa naiparemap kasi nga may kailangan daw doon sa tambucho na bilog. Yung pang basa daw ng AFR reading ba yun? At ngayon ipapakabit ko muna yan. Tapos kapag inabot na ako ng hapon, di bukas ko na ulit ibabalik doon sa dyno para iparemap. At kung umabot naman ako ngayon, siguro mga 30 minutes lang itong magawa, ibabalik natin ngayon doon, no? Ipaparemap na natin ngayon. So ang masama lang ngayon mga kawasak is yung panahon, no? Kaya baka pagka lumakas yung ulan na yan, pagka umulan yan tatama din ako. Bukas na lang. Pero ngayon ipapakabit natin muna ito para ma-remap na ayos, no? Magpapalagay nito kay Hagub-Hob. Tataas ko dyan?
May markings na naman siya dyan. So mga kawasak, nandito tayo sa shop ng... Anong shop to? Kaya ano pangalan shop nyo? Dating muffler shop sa Mangilag. Mangilag pa to, no? Mga pure stainless mga kawasak, oh. Mga meron silang antena, tapos bumper, tapos to mga tambucho. May pang sasakyan, may pang motor. Pwede kayo dito bumili mga kawasak, oh. Ito yung ilalagay dyan. Sa mga kawasak, ito na yung pulido. Saglit lang, ha? So ikakabit na ito dyan, tapos maaga pa naman, balik na tayo dun sa Hagubhob. So yun mga kawasak, nandito tayo sa Hagubhob Dyno Remap ba yun? Dyno Tuning. Dyno Tuning. Hagubhob Dyno Tuning para iparemap ang aking Honda Click 125i version 3. So dami kasi nagsasabi sa akin eh, noong una ayoko, wala mo yung nararamdaman eh. Sabi ng kuya ko, antay mo pa bang masira? Ano bang ibig sabihin ng remap? Bakit kailangan ipa-remap? Ang remap talaga, sa totoo, ito kasi dumaan din sa Honda ng ganyang proseso. Nire-reading nila yung motor base doon sa pangangailangan ng motor, pangangailangan sa gasolina, sa nagbubuhat yun sa intake at saka hanggang sa exhaust tambutso. Tayo naman, sabi nga natin, gusto natin ang kakaiba. Gusto nating medyo maging iba yung motor. Ginagawa natin, nagpapalit tayo ng pipe. Ibig sabihin nun, may pagbabago na agad doon sa AFR niya. Kaya naman nire-remap natin dahil iaangkop natin yung mapa noong motor doon base doon sa hinihingi ng mismong makina. Ganun ang remap. Hindi yung basta nagpalit ng pipe, reset. Mali din ang reset. Ang reset, saka lang siya nire-reset pag may pumapalya yung motor o marami na naging check engine, nasa history yun. Makikita doon sa history. Pag nakita mo yun doon sa history, yun ang dinidelete, yun ang nire-reset. Nawawala yun. Walang check engine doon sa motor, pero sa history meron. Yun ang inaalis doon ang nire-reset. May nagsasabi sa akin, reset at saka remap, magkaiba pa yun. Hindi Napakalaki isa ng pagkakaiba. Ipakikita ko ang reset at saka ang remap. by the way, ano ang pangalan mo? Mojak. Okay, Sir Mojak ng Hagubhob Dyno. From ano? Dyno, Hagubhob Dyno Tuning. Tuning, lagi ko nalilimutan. Sino may-ari ito? Ang may-ari nito ay si Joshua Calderero Aguda. Yan siguro yung kachat ko kagabi. Oo. Yung aming little big boss. Kailangan natin lagyan siya ng AFR. Ito yung magsasabi sa atin kung tama ba o sobrang gas. Yung pagbabackfire niyan, actually konting-konti lang kapag binabalik ko lang sa linya. Oo, galing sa hagot. Oo, dinadagdagan ng gas yun. Galing sa higher RPM, sa madaming gas, biglang mawawala. Kasi sa higher RPM, madaming gas, tapos magko-close throttle ka. Pag nag-close throttle ka, ibig sabihin no, close, wala siyang gas. Kaya nagbabackfire. Yun yung itatama din. Yun yung itatama natin. May tao pagka ni-rem up na ganyan, lumalakas yung mga torque niya na ganun. Nadadagdagan, sa totoo lang, ang napapadagdag sa kanya sa power ng motor, napakaunti lang. Pero doon sa kalusugan ng motor, napakalaki. Malaki ang naidagdag niya. Yung iba kasi nagpaparemap. Sabi naman, pag na-remap, ang gusto nila, kada piga nila, umaangat-angat yung motor. Kargahan ng motor. Hindi naman ganun. Nadadagdagan lang yung power. Pero yung sasabihin nila yung overexpected sila doon sa power ng motor, kung malabo yun. Kaya tayo nagpakabit mga kawasak kanina nung pinakita ko sa inyo ay dahil Kailangan natin ng wideband na ikakabit dito sa pipe. Ito yung magre-reading ng gas. Air and fuel. fuel Oo, mixture. yun ang magsasabi. Ano ibig sabihin yan? Yan yung kanyang AFR. Ngayon, ipakikita natin dyan, yung sinasabi nila na pag in-reset yung, halimbawa, nag-pipe, kailangan i-reset natin yung ECU para hindi siya, sabi nila, mag-lean, yun ang sabi nila. Sa full AFR nang hindi pa nare-reset, yan. Pagkaan nyo, lean ang kanyang reading. Lean. Oo, linalin. Ngayon, i-reset natin siya. Tingnan natin kung magbabago dito sa reset. Gagamitan natin diagnostic tools pang reset. Pasensya na kayo sa kamay ko, talagang madumi. Kaya talaga mekaniko. Pag luminis yan, walang pira yun, no?
Walang nagpapagawa. Walang trabaho. EM reset. Establish. After ECM is reset, it may need ECM, analyze, learning, continue. Ayun. To reset ECU completely, turn the ignition switch off. Papatayin daw natin yung kanyang susian ng 10 magantay ng 10 segundo. Seconds. Reset na yon. Reading naman tayo after ma-reset. Ano nare-reading nyo nung may reset? Ganun pa rin, di ba? So, ibig sabihin, wala talaga. Wala, hindi madadala sa reset. Yan pa rin ang nare-reading niya. Ang nare-read pa rin niya ay yung lean. So, dumayo na tayo ngayon dun sa Remap sinasabi nating remap. Tuning yan ECU programming. Shoutout nga para sa boss nyo. Ano pangalan niya ulit? Joshua ng Hagubhob Dyno Tuning. Joshua Calderero Agoda. Matagal yan, siguro mga 5 minutes o mga 4, gano'n. Yung Nare-reading. pag-transfer ng Pagka-transfer data. ng data papunta doon sa mismong ECU niya. Yung matagal-tagal siya. Binago na niya yung fuel cut, ignition cut, Yan, lahat saka binago mga yan. limiter. Ito, ignition sa throttle response, nag-plus tayo dyan. Ignition, fuel, nag-plus din tayo. Limiter, nag-plus din tayo. Kailangan lahat yun may pa-plus. Tumakaw kaya ito ng konti or tinipid? Base doon sa tumakaw naman, hindi mo siguro mararamdaman kung gano'n tinaas niyang gas. Konti lang din. Kaunti din lang. Kumbaga, nagtama lang yung timpla niya sa tambutso na kasi ang laki ng buga eh. Mga stock pipe sa mga carburetor, stock pipe, tapos nag-open tayo, tatakaw talaga yun. Parang ganun din sa mga FI. Throttle hobby din. Oo. Nasa percent ng throttle pagka sa ganito. Pag lagi kang gas full, lagi kang full rev, ganun. Matakaw talaga yun. Pupunta kasi yun dun sa dun sa mataas na value ng mapa. Madami siyang ibubuga. Ay ko yung normal lang yun. Depende dun sa tatamaan ng iyong throttle. Medyo matagal-tagal lang, 25% pa, pero dali matapos siya. Tapos, sunod yan, ano pang gagalawin dyan? Diyan tayo magre-reading uli kung saan parte siya naglilin. Yun ang babaguhin natin. Yung lin, napapanood ko, yung lin daw, yung delikado. Delikado yung kulang sa gas talaga yun. Kulang na kulang sa gas yun. Kaya nakakapagpainit ng makina pagka overheat yun. Oo, kasi ang gasolina may cooling effect sa makina. Pag tama o kulang yung gas, pag tama, hindi siya gasinong mag-iinit ang makina. Hindi siya mag-iinit. Pero pag kulang, sobrang init niya. Kahit pasabihin natin liquid cooled yun. Pero pag sobra naman, hindi naman siya takaw sa sira ng makina, takaw naman siya sa gas. Buti makakawasak yung akin na hindi sumabog mo. Swerte pa daw. Kasi yung ilang odo yung ginawa mo? Yung ginawa namin dito, 700 lang. Pelta lang pipe. Wala pang 700. Hapon, pinalitan namin ng pipe kasi sabi sa akin, bagol daw ng motor niya. Halos hindi tumakbo. Sabi, subukan natin open pipe. Tapos bukas natin i-remap. Di nag-replica pro. Ngayon, inaumagahan, sabi niya sa akin, hard starting. Ginamit niya. Sabi ko, sige, dami na lang sa shop. Natanghali, nag-area siya, hindi na umandar yung motor. Dinala dito. Ka na. Oo. Ipawawaranti sana. Sabi ko, sasagutan ko na. Ako nakako ang gagasos. Ipipre ko na yung lahat. Hindi pa napaparemap yun. Hindi pa na-re-remap yun. Pelta lang ng pipe. Para lang makita ko kung ano nga nangyari doon sa motor. Nung mabuksan ko yung motor, kapit yung lahat ng kanyang piston ring. Kaya hindi siya Overheat mag-start. yun. Hindi siya overheat. Kumbaga, may halo na ding overheat. Sa sobrang init ng makina nga, kaya sabihin natin overheat na nga, kasi walang stress eh. Sa sobrang init na nga yun, na nangyari sa kanya, kumapit yung ring. Kagaya nung kay Sir Mel na pumakat yung piston ring ng ADB. Ayun, ganun. Pinalitan namin siya ng piston at saka ring, tapos sinabay na namin remap. Hanggang ngayon, parang nasa 4,000 odo na yung kanya, hindi nagkakaproblema. Still, still running pa din. Kung saan, ang area Candelaria o Nissan. Shopee. Sa technician ng BMIG.
So yun, napakaswerte ng motor ko. Swerte yung motor mo. Kung sakali, kung kumatok to, magkano magagastos ko kasama labor? Hindi naman siya kakatok agad-agad kasi bago nga. Maging ganun lang ang kanyang problema hanggang sa hindi siya umandar. Nagpapakat kasi yung piston rin. Sa matatandang motor na siguro nangyayari yung gano'n. Mura lang Takbo naman. ko lang, 2.8 pa lang, 2.8 pa lang. So doon sa mga hindi pa nagpaparemap dyan na nag-pipe, punta na lang po kayo dito nung mabago natin yan. Hello. Magkaiba po yung reset at saka yung remap. Yun lang po ang masasabi ko. Dito po talaga mababago natin yung kanyang AFR sa remap. Ito yung ating remap na ginagamit. Yan yun yung mga binabago natin. Kaya naman natin nasabing dun babago dahil lang doon sa AFR na nakakabit doon sa tambutso. So okay na po, safe na to. Nagre-reading kanina yan ng 14 to 15. Kanina nauna na. Oo, nagre-reading siya ng 14. Ngayon, nasa 12 na lang. Nasa 12 na lang, 12.5. Tama na yun. Okay lang ba minor niyan? Ako nag-adjust niyan eh. Okay lang yan. Isa pa nga pala dun sa mga sa mga sabi sa minor lang daw, may napanood kasi ako dun eh. Mababago daw ang AFR ng dahil lang sa minor. Hindi po, mababago lang dun yung mismong tapat nung minor na yon. Idling na yan. Yung idle na yan, 12 point yan, 13. Babaguhin natin, wait lang. Magbabago tayo ay sa minor. Baguhin natin. Sabihin na nating babaan natin. Pag binawasan ng minor, Ayan. Ayan. Nawawala yung kanya, nag-re-read siya, nawawala yung pagkalinya. ayan o. Diyan lang, sa part na yan, sa idle na yan, sa idle lang. O, babaguhin natin, tatasan natin. Sabihin natin, tama natin ng 13. Doon lang siya hindi lean sa part ng idle. Nababago lang yun doon talaga. Mababago talaga yun kasi nilagyan natin ng hangin siya eh. Pag sinakal natin ng hangin, Ang hangin ba yung pinipihit kong yan? oo, hangin to. Yan yung kanyang idle. Ayan, binabago natin, tinataasan. Diyan, ikaw-correct ng EFR, Yun, 12 something, 13 something, yun ang idle niya. Kaya kapag nag-high RPM ka, nasa 12.4 o 11 pa, mga ganon. Mas maganda, mas safe sa ganon, sa 11. Mga 11.8, 11.6, mga ganong RPM. Okay. Sa dulo, oo. Wala no? Quality na. Shoutout po sa lahat ng mga followers ni Sir Kawasak. Yan. Wala So na. napaka-swerte ko nga daw kasi hindi talaga, Swerte talaga, napakaswerte. walang nangyari sa motor ko. Napakaswerte. Ang dami ko nang napuntahan simula nung paltang ko yan ng Oo. pipe. Hindi pa lang siguro ganun kabigat yung kamay para doon sa mga... Pero kung sa amin, wasak talaga. So yan, thank you. Thank you. Thank you. Okay, thank you. So yan no, mga kawasak ko. Naging responsive yung throttle niya, mga kawasak ko. Ayo. Oh, napaka-responsive. Nakakatuwa. So mga kawasak, salamat nga pala kay Bojack at saka kay Sir Joshua, yung mismong may-ari ng Hagubhob. Sa kapag gusto nyong magpa-remap ng inyong motorsiklo, yan, ito ang page nila mga kawasak. I-check nyo na lang doon at nandun din yung pinaka-sketch kung paano matatagpuan ang kanilang shop dito sa Candelaria, Quezon, no? Talaga, pinagkaiba mga kawasak, napaka-responsive ng throttle. Oo. I-top speed kaya natin, no? Tsaka hindi siya talaga tulad ng dati, mga kawasak. Promise. Tsaka dito ko natutuwa, mga kawasak, ang responsive niya, may dumagdag sa kanyang lakas, pero konti lang. Pero ramdam mo talaga kasi syempre anong layo na ng tinakbo ko na hindi ko to pinare-remap. Ramdam ko at sa ulado yung kanyang tiga, yung kanyang lakas, no. Ay ngayon naninibago ako kasi parang may power na konti.
Sa torque sa torque. Lalo dito sa ahonan, matitesting natin to sa ahonan. So yun lang mga kawasak ano. Sarap gamitin. Dapat pala noon ko pag ginawa to. Ang tigas-tigas pa kasi na ulo ko, gagastos din pala ako, hindi pa noon, no? Buti na nga lang at hindi nadali yung motor ko kasi may ginawa daw sila doon na pinalta ng pipe. Kinabukasan, ayun, hindi na umandar. Nagkapit daw yung piston na rin sa block. So napaka-safety ko daw, hindi ako nadali. Ang sarap oh. Actually may dumagdag na power based on my observation lang. So yun lang mga kawasak ano, kita-kits tayo sa ating susunod na video. Ride safe always and peace.